Hinamon ni dating Congressman Saldico si Ombudsman Boying Rimulya na kung seryoso siya sa kanyang press release na idadamay si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung maglalabas siya ng ebidensya. Sinabi pa ni Ko na kung talagang tutupad si Rimulya sa tungkulin ay paimbestigahan ito si President Ferdinand Marcos Jr. Hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Sa kanyang FB post, nanawagan din si Ko sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ng Presidente. Alam umano niya na hindi gagawin ni Rimulya ang hamon niya pero magaling umano ang Senado at naniniwala siya na mapapalabas ng mga ito ang katotohanan. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tumanggi naman na magkomento si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa statement at mga aligasyon ni dating Representative Saldico dahil hindi naman ito under oath at hindi rin tatanggapin sa korte. Sinabi pa ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya sa buong panahon umano ng pag-iimbestiga. Walang public official, contractor o witness ang nagturo sa kanya sa anumang maling gawain. Patuloy pa rin siya umanong nagtitiwala sa ICI, DOJ at Ombudsman na matitingnan ng patas ang pahayag ayon sa ebidensya. Nakahanda rin umano siyang makipagtulungan sa anumang proseso na naaayon sa batas at tiwala siya nalilitaw ang katotohanan sa pamamagitan ng tamang institusyon. Una nang inabsuelto ng ilang opisyal ng gobyerno, si Pangulong Marcos sa umano'y siyang naglantad sa mga nangyayaring katiwalian sa flood control projects. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. We reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.